Paano mo gagamitin ang kwarto mo para ma-survive ang isang nuclear explosion? Isang araw, nasa loob ka ng kwarto mo. Siguro nakaupo sa kama, nakahiga, nag-i-scroll sa cellphone. Alam mo na may nangyayaring malaking krisis sa mundo. Pero sa isang iglap, biglang lumiwanag ang kalangitan. Hindi siya parang kidlat, hindi rin parang camera flash. Mas maliwanag pa doon. Ito na ang nuclear explosion. Katapusan mo na ba? Kung buhay ka pa at nakakagalaw, may ibig sabihin iyon. Ibig sabihin, malamang wala ka sa mismong sentro o kill zone ng pagsabog. Hindi ka pa rin ligtas, pero may pagkakataon ka pa rin mabuhay. At sa mga oras na ito, kailangan mo na ng pagtataguan. Bunker ba dapat? Underground shelter? Military facility? Oo, iyan ang pinakaligtas. Pero maging totoo tayo, wala ka niyan. Kung wala kang kahit isa sa mga iyan, hindi pa iyon ang katapusan. Wala kang bunker? Hindi problema. Ang kwarto mo ang magiging bunker mo. Kapag sumabog ang nuclear weapon, hindi lang iisang bagay ang pumapatay sa tao. May tatlong unang panganib. Una, ang blast wave. Isipin mo ang isang napakalakas na hangin at pressure na mabilis na kumakalat palabas mula sa lugar ng pagsabog. Hindi ito ordinaryong hangin. Kayang basagin ng lakas nito ang mga bintana, patumbain ang mga bahay, at sirain ang mga gusali habang dumaraan ito. Kung nasa loob ka ng kwarto mo at buhay ka pa, nakakagalaw at hindi gumuho ang bahay mo, may magandang ibig sabihin iyon. Malayo ka sa mismong sentro ng pagsabog, kung saan pinakamalakas ang blast wave. Ibig sabihin, nakalampas ka na sa unang panganib. Pero may pangalawa pa, ang thermal radiation. Ito ang matinding init na kasabay ng maliwanag na nuclear flash mula sa pagsabog. Sa mga lugar na pinakamalapit sa pagsabog, kaya nitong magsunog ng balat ng tao at magpasiklab ng apoy sa mga bagay sa paligid. Pero kung hindi ka nasunog at nasa loob ka ng bahay, nalampasan mo na ang pangalawang panganib. At pangatlo, ang pinakanakakatakot sa lahat, ang fallout. Hindi ito agad dumarating, may kaunting pagitan. Karaniwan, 15 minuto hanggang 1 oras bago magsimulang bumagsak ang radioactive fallout sa paligid. Depende sa layo ng pagsabog at galaw ng hangin. Ang mga oras na iyon ang pinakamahalagang oras ng buhay mo dahil sa puntong ito, ikaw na mismo ang makakapagligtas sa sarili mo. Ang fallout ay parang alikabok. Oo, literal na alikabok. Kapag sumabog ang nuclear weapon, sobrang init ng pagsabog kaya nasusunog at natudurog ang lupa, gusali at kotse, at maraming bagay sa paligid. Ang mga piraso at abo na iyon ay nahihila pataas ng matinding init at hangin, papunta sa napakalaking ulap ng usok o mushroom cloud na nabubuo pagkatapos ng nuclear explosion. Habang umaakyat, nahahaluan sila ng radioactive particles mula sa nuclear explosion. Pagkatapos, unti-unti silang bumabagsak pabalik sa lupa. Ngayon, ang maliliit na butil na iyon ang tinatawag na radioactive fallout. Kapag napunta ang mga particle na ito sa balat mo, buhok mo, o nalanghap mo, pwede kang ma-expose sa radiation na maaaring magdulot ng radiation sickness kapag mataas ang exposure. Ang radiation sickness ay sakit na nangyayari kapag ang katawan ay nakatanggap ng napakataas na radiation na maaaring magdulot ng pagsusuka, matinding panghihina, diarrhea, fever, bleeding at pinsala sa loob ng katawan. Kaya sa mga oras na ito, maraming tao ang magsisimulang magpanik. Magmamadali silang tumakbo palabas para tumakas, minsan para tingnan kung ano ang nangyari. Pero sa ganitong sitwasyon, ito ang pinakamalaking pagkakamali. Pero may isang mahalagang bagay na dapat mong malaman. Hindi permanente ang matinding radiation. Habang lumilipas ang oras, mabilis itong humihina. May rule na ginagamit ng mga scientists at emergency planners na tinatawag na 7-10 rule. Ganito yun. Pagkatapos ng nuclear explosion, pinakamalakas ang radiation sa mga unang oras. Pero habang lumilipas ang oras, mabilis din itong humihina. Halimbawa, pagkalipas ng 7 hours, ang radiation sa paligid ay karaniwang 10 times na mas mahina kumpara sa radiation noong mga unang oras ng pagsabog. Pagkalipas ng 49 hours, ang radiation ay kadalasang mga 1% na lang ng lakas nito noong mga unang oras. Ibig sabihin, habang tumatagal, patuloy na bumababa ang radiation sa paligid. Kaya sa ganitong sitwasyon, pinakadelikado ang unang 2 oras pagkatapos ng pagsabog. Ang kakailanganin mong gawin, hindi ang tumakbo, kundi ang magtago. Sa nuclear survival, may mahalagang science dito na dapat alam mo.
Kapag mas maraming bagay ang nasa pagitan mo at ng radiation, mas bumababa ang radiation na umaabot sa iyo, kaya mas magiging ligtas ka. Ang tawag dito ng mga scientist, shielding. Ang radiation nahihirapan ngayon makadaan sa makakapal at mabibigat na bagay. Kaya nga ang mga professional fallout bunker ay kadalasang nakabaon sa lupa o napapalibutan ng makapal na concrete. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo ng bunker. Kailangan mo lang ng mass, mga mabibigat at makakapal na bagay. Kaya ang kwarto ng bahay mo ang isa sa magandang lugar para makasurvive sa trahedyang ito. Pagkatapos ng pagsabog, isa sa pinakamahalagang gawin ay humanap agad ng pinakaligtas na kwarto sa bahay. Hindi lahat ng kwarto ay pareho ang level ng proteksyon. Kung may basement ang bahay ninyo, iyon ang pinakamagandang lugar. Ang lupa at ang makapal na concrete sa paligid ang nagsisilbing natural na harang na nakababawas sa radiation mula sa fallout. Pero maraming bahay ang walang basement, kaya ang susunod na pinakamagandang lugar ay ang pinakagitnang kwarto ng bahay. Iwasan ang mga kwarto na maraming bintana o nasa pinakataas na palapag. Ang bubong kasi ang unang natatamaan ng fallout na bumabagsak mula sa hangin, at ang mga bintana naman ay madaling mapasukan ng radioactive dust. Ngayon, kung nasa pinakaprotektadong kwarto ka na, ang susunod mong gagawin ay isara ang mga siwang kung saan pwedeng pumasok ang alikabok mula sa labas. Lagyan ng tape ang mga gilid ng bintana para matakpan ang maliliit na pagitan. Lagyan din ng tape ang mga gilid ng pinto kung saan may maliliit na space at harangan ang buwang sa ilalim nito gamit ang basang tuwalya. Kung may air vent, takpan ito ng plastic o garbage bag. Tapos idikit ng maigi sa paligid gamit ang tape para talagang walang siwang. Ngayon, ang kwarto mo ay tila isang maliit na construction site na, pero hindi ka patapos sa pag-aayos. Kahit natakpan mo na ang mga siwang, mahalaga pa ring dagdagan ng harang laban sa radiation. Dito mo kakailanganin ng mga mabibigat na bagay sa loob ng bahay. Ang mga libro pwedeng pagpatong-patungin sa tabi ng pader o bintana. Ang mga galon o bote ng tubig pwede mong ihilera sa paligid ng kwarto. Ang mga mabibigat na gamit tulad ng cabinet, aparador, mesa, ref, maleta na puno ng damit, kahon ng gamit, TV, electric fan, pati kutson, foam o unan, pwede mong itabi, ipatong o isandal sa pader o bintana para magdagdag ng harang. Kahit hindi perpekto ang shield, ang mahalaga malaki ang mababawas sa radiation na maaaring umabot sa iyo. Kaya ngayon, isang bagay ang dapat mong tandaan. Manatiling selyado ang kwarto para hindi makapasok ang radioactive dust. Kahit sarado, hindi naman ito magiging ganap na airtight, kaya may sapat pa ring hangin para makahinga ka. Ngayon, ang kwarto na napapalibutan ng mga gamit ay ang iyong pansamantalang magiging shelter. Sa susunod na 72 hours, ang pinakamahalagang gawin ay manatili sa loob. Isa sa pinakakakailanganin mo ay tubig. Maglaan ng humigit kumulang 4 na litro ng tubig bawat tao kada araw para sa pag-inom at basic needs. Kung may malinis pang tubig sa gripo pagkatapos ng pagsabog, pwede mong punuin agad ang mga balde, palanggana, pitsyel, kaldero, at kahit ang bathtub habang available pa ang supply. Pero tandaan, sa ilang sitwasyon maaaring maapektuhan o makontamina ang water system, kaya hindi laging siguradong ligtas ang tubig mula sa gripo pagkatapos ng isang nuclear emergency. Halimbawa, kung pumasok ang radioactive fallout sa open water sources o nasira ang water system, posible itong makaapekto sa supply. Hindi ito agad nangyayari sa lahat ng lugar, pero pwedeng mangyari sa loob ng ilang oras hanggang sa mga susunod na araw. Depende sa sitwasyon at kung saan nanggagaling ang tubig. Kaya pagkatapos ng pagsabog, mas mabuting mag-imbak agad habang maaga pa. Kapag may opisyal na babala na huwag gamitin ang tubig o kung biglang nag-iba ang kulay, amoy o marumi na ang tubig, mas mabuting huwag na itong gamitin o inumin. Sa ganitong sitwasyon, mas ligtas ang nakaimbak na tubig sa bahay bago pa dumating ang fallout. Kaya nga inirerekomenda ng maraming emergency agencies na dapat laging may nakaimbak na emergency water sa bahay sakaling mangyari ang mga ganitong problema. Kung kulang na ang tubig, uminom ng paunti-unti at huwag magsayang. Sa pagkain naman, huwag nang magluto kung hindi kailangan. Mas mabuti ang mga pagkaing handa ng kainin tulad ng mga delata, crackers, tinapay, peanut butter o energy bars. Magandang may flashlight o ilaw na debaterya kung sakaling mawala ng kuryente.
Pwede rin gumamit ng kandila, pero siguraduhing ilagay ito sa ligtas na lugar para maiwasan ang sunog. Mahalaga rin kung may battery-powered radio o hand-cranked radio dahil dito mo malalaman ang mga anunsyo kung kailan mas ligtas nang lumabas o kung may parating na tulong. Sa loob ng 3 araw, mahihirapan ka at magtitiis sa limitadong pagkain at tubig. Kung kulang ang supply, kakailanganin mong magtiis sa gutom at uhaw. Hindi magiging komportable ang sitwasyon, pero ang pinakamahalaga ay manatili ka sa loob ng shelter habang unti-unting humihina ang radiation sa labas. Pinakaligtas ang manatili sa loob, pero kung may emergency at kailangan mong lumabas sandali, halimbawa kung may taong kailangang tulungan, may kailangang kunin na mahalagang gamot, o may kailangang ayusin na kritikal sa bahay, kailangan mo ng todong pag-iingat bago gawin ito. Kailangan mong takpan ang buong katawan mo, magsuot ng damit na mahaba ang sleeves at mahabang pantalon, magsuot din ng gloves. Kung wala, pwede kang gumamit ng plastic, supot o kahit tela para pantakip sa kamay. Maglagay din ng mask o kahit basang tela na nakatakip sa ilong at bibig mo para maiwasan mong makalanghap ng mga alikabok. Ngayon, pagbalik mo sa loob, ang unang dapat mong gawin ay maghubad ng damit. Gawin ito malapit sa pinto o sa isang hiwalay na parte ng bahay bago ka pumasok sa mismong shelter room. Ilagay sa plastic bag o lalagyan at iwan doon ang mga hinubad na damit. Pagkatapos, linisin ang katawan. Kung may shower, maligo at kuskusin ang balat at buhok. Kung wala, punasan ang balat at buhok gamit ang basang tela dahil nakakatulong ang tubig para alisin ang radioactive dust na maaaring dumikit sa balat. Pagkalipas ng 3 araw, malaki na ang ibinababa ng radiation mula sa fallout sa paligid. Hindi ibig sabihin na nawala na ito. May mga radioactive material na maaaring manatili sa lupa at kapaligiran sa loob ng mahabang panahon, lalo na sa mga lugar na malapit sa mismong pinagsabugan. Pero kung nasa mas malayong lugar ka mula sa explosion, kadalasan ay mas mababa na ang radiation pagkatapos ng 3 araw. Hintayin ang go signal ng mga otoridad kung kailan ligtas nang lumabas. At kapag dumating ang oras na iyon at binuksan mo ang pinto ng kwarto mo, ihanda mo ang iyong sarili dahil maaaring iba na ang mundong makikita mo. Maaaring tahimik, maaaring magulo at walang kasiguraduhan kung ano ang susunod na mangyayari. Pero ikaw, buhay ka pa. Hindi lang dahil sinuwerte ka, kundi dahil sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng pagsabog, ginamit mo ang kwarto mo at ang kaunting kaalaman sa science para makasurvive. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell